Magandang gabi po sa ating lahat. Andito po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook live para sa mga friends ko at doon naman sa mga followers ko pasensya na po at kayo lagi na lang kayong replay. Lalo na ngayon na late ako nag-start, di lalo kayong late na nakapag-replay. At pati din doon sa aking mga subscriber sa YouTube, pasensya na po. Dami po nating ginawa sa ngayon. At naisip ko na siguro ibahin naman natin yung oras ng ating usapang politika lalo't ito yung kahuli-huli nating usapang politika ng taong 2025. Kasi after this, for the next 2 weeks, tayo po ay walang usapang politika dahil tayo na may magbabakasyon. At naisip ko, tamang-tama, kasi kaninang umaga na nabulabog tayo sa mga balita na si Sara Diskaya ay inarest na. At the same time, yung malagim na nangyari sa dating DPWH Undersecretary na si Cathy Cabral, si Maria Catalina Cabral, na natagpo ang patay sa isang bangin sa Cannon Road sa Baguio, sa Benguet, sa Bued River. At marami mga haka-haka. So, yung kay Diskaya, kasama to doon sa pinangako ni Pangulo na magkakameron ng arrest bago magpasko, may mga makukulong. Kaugnay din ito doon sa kay Cathy Cabral sapagkat si Cathy Cabral kung inyong matatandaan na isa sa mga pangunahing personalidad galing sa DPWH na humarap sa iba't ibang klase ng investigasyon. Ah, Nakalulungkot isipin na isang buhay na katulad ni kay Cabral na kung titingnan natin, ano siya kakaibang babae Kasi sa isang mundo ng mga civil engineers na puro lalaki karamihan, si Cathy Cabral ang nag-trailblaze. Siya ang pinakamataas ang rango sa DPWH na USEC na kabaunang babae na nag-occupy ng ganoong posisyon. Ang dami niyang masters, ang dami niyang PhD, ang dami niyang awards. Tapos ganito nangyari. Nasangkot sa di umano anomalya at ngayon nga ay binawian ng buhay. Maraming haka-haka. May mga nagsasabi na siya ay nahulog, aksidente. Yan ang sinasabi ng kanyang pamilya. Meron namang siya ay nagpatihulog at nagpatiwakal. Meron namang mga nagsasabi na siya ay may foul play, bagamat ayon sa initial na investigasyon, wala man daw sign ng foul play. At ang nagkakagulat dito at mismong galing mismo sa isang senador, si Senator Pangilinan, na baka naman yan ay budol lang at sinungundahan Secretary Remulla, ni John Vic Remulla na baka nga naman talaga fake lang ito. Baka ito ay pretend lang na namatay siya. Pero sa totoo lang, buhay naman pala siya. Ibang katawan naman pala yun nasa baba, kaya pinapaimbestigahan. Maraming mga haka-haka, maraming mga kwento, maraming mga nagsasabi. Kung matatandaan natin si Sakara David, isang journalist na pinagpipitagan at isang profesor sa UP, isa sa kanyang mga sinabi nung kanyang birthday ay ang kanyang birthday wish ay sana mamatay na lahat ng kurakot. So, napaisip ang marami. Ako nga mismo napaisip na, oh, ito ba? Ano kaya yung naisip na kara dito ni Professor David? Mukhang nagkatotoo yung kanyang yung kanyang wish. Until ito na. Meron ng isang namatay o nagpakamatay o hindi natin alam, di ba? Ano kayang naisip na kara ngayon? Ah, may kanya-kanya tayo mga trip, di ba? Ako kasi kahit kailan hindi ko i-wish ang kamatayan sa isang tao Unang-una hindi ako naniniwala sa death penalty. So kung ito ay kaparusahan sa magiging tiwali, fine. Ikulong sila. Patunayan muna na sila ay tiwali and then ikulong. Hindi ako naniniwala sa death penalty. So kahit pabiro man lang yan, magpa-cute man ako, ayokong gawin yun. Kasi ayokong mag-wish. Parang sumpa yun Katulad ngayon, may nangyari na. Ewan ko kung si Cara David ay parang nakakatulog, pero ako kung ako yun, parang shit. Sorry pero kung ako yun, parang oh my God, what have I done? Di ba? What have I done? Lalo na kung hindi ako seryoso. Lalo na kung yun ay mga pabiro lang, di ba?
So, I don't know. Maybe iba-iba naman ang mga tao. Kaugnay kasi yan dun sa gusto kong sabihin sa ngayon, lalong magpapasko. Dahil ito nga yung gusto kong maging mensaheng iwanan sa inyo for the year at 'pag 2026 bago na naman tayo. Alam ko na yung punto na hindi naman kasi natin ialis sa ating mga sarili ang magalit. Galit, 'di ba? Galit sa mga katiwalian. Pero sana yung galit na yun hindi mapalitan ng hindi maging dahilan para pangibabawan tayo ng kawalan ng katwiran. We should not allow rage to erase our reason. We should rage against corruption, but we should not forget the fact that there must be some reasonable way to hold people accountable. It's frustrating, of course. People lose trust in government. They blame the president, they blame anyone. And I promise, I can understand. Pero para sa akin kasi, ang dami nang nagdadaldal eh. Ang dami ng mga sinasabi ng mga tao. Napakadali, ang dami gusto magsalita eh. Pero kakaunti yung gustong umintindi. Kakaunti yung gustong magbasa, yung manahimik muna, mag-isip, puro gusto magdaldal. At ito nakikita ko rin ito sa mga even sa mga journalists, even sa mga batikang mga profesor, sa halip na aralin ang sitwasyon, magbasa, upak ng upak na salita, 'di ba? Paunahan sa kung sino makapagsabi ng ganito. To a point na sa halip na nakakadagdag sa solusyon o nakakatulong sa pagtuklas ng mga kaparaanan para maibsan ang mga nangyayari sa ating bansa, ay lalo patuloy na nagkakahetot-hetot. 'Di ba parang iisipin mo, what's happening to our country? Hindi ba? Parang ano ito? Ang dami-dami katulad nitong nangyari kay itong nangyari kay ano, kay Cathy Cabral. Napakadali na sumali sa ingay ng iba't ibang mga alternative realities. Merong nagsasabi na siya'y nag-suicide, merong nagsasabi na aksidente, merong nagsasabi na staged disappearance, maging isang senador, merong nagsasabi na murder, dami-daming mga bersyon. Maya-maya mo baka may magsabi diyan na, kinuha siya ng mga Martians. Pero isang bagay ang malinaw dito. Ang daming unknown, ang daming hindi natin alam surrounding her death. And yet, ang daming tao agad na ito yung mga tao na pinaglalaban ng karapatan ng lahat, ha? May mga kaibigan ako na pinaglalaban ng karapatan ng mga rebelde. Kahit alam mo na talagang rebelde, gusto pa nilang ipaglaban. Ginagalang ko yan eh. Okay? Alam naman natin talagang nagtitake na ng arms yung taong yan. So, rebelde na yan eh. Pero paglalaban mong karapatan nila. Right? At ako'y naniniwala doon. Hindi na ba't natin nilalagay ang bata sa ating kamay? And then pagdating doon sa kabila naman, yung mga drug addict, di ba? Alam naman natin talagang nag-a-addict yun sa drugs. Pero, may karapatan yan. In fact, nilabanan natin ang extrajudicial killing ni Rodrigo Duterte. Kaya nga tayo kumala sa kanya. May mga kakilala tayong ganun eh. They have claimed to fight for the rights of rebels. They say who are wrongly accused, even if they are really actually rebels. Because they have the freedom to do it. On the other hand, I joined the fight to protect even drug pushers from extrajudicial killing because I do believe that everyone has a right to due process. But look at how people now judge Catalina Cabral. I am not defending her actually because there's so much things that are so unknown. Pero punta na lang tayo sa things that are factual.
As of today, on the day that she died, yesterday, walang kasong nakasampa sa kanya. Ah, may mga aligasyon, pero there is a presumption of innocence. She is presumed innocent. And yet, now people have already judged her as guilty. That people already celebrating her death. Di ba? Ang isang pinagpipitagang journalist na katulad ni Cara David, pwede mag-wish na mamatay sana lahat ng kurakot. And now na may namatay, may mga taong nagbubunyi. Kasi akala, they have made judgment already that this woman is corrupt. Of course, there is a possibility that she is, but we have not proven that. How peop how is it that people would defend a rebel, a student who took up arms and fought in principle against a government that she or she thinks is corrupt and oppressive, and therefore have violated the law? But they still manage to defend because they have a right. And then for this woman, Catalina Cabral, they would now jump in glee that finally someone has died because that person is corrupt. For the life of me, I could not understand. Explain to me. Because there are so much inconsistencies here. Mga taong pinaglalaban ng karapatan ng mga adik na ini-EJK dahil wala silang due process. Pero sa ngayon, natutuwa ng isang Catalina Cabral ay namatay. So, please tell me, what have we become? Right? Ako, meron din akong birthday wish noong November 19 at 20. Kwento yung 2 araw ang birthday ko, 19 at 20. Kasi ang 19, yan yung nasa papel. Yan yung inilisan ng tatay ko. Kasi ang nanay ko nag-start mag-labor ng 11 o'clock ng November 19. Nanganak ako. Nag-start ng labor ng November 19. Tapos nanganak ako siya ng 12:30 ng November 20 AM. So, siguro akala ng tatay ko 19 ng birthday ko. Nilagay niya sa birth certificate ko na 19. Pero ang totoo naman 20. Kaya dalawa ngayon ang birthday ko. Anyway, nung November 19/20, ako naman ay nagkaroon din ng wish, pero hindi ako katulad ni Cara David, di ganun katapang wala akong ganung audacity. Ah, wala akong audacity of wishing death even to the guilty. Kasi I oppose the death penalty with the seriousness of an advocate. So hindi ko kaya na just for the sake na I want to be cute or I want to be talked about and sound clever or righteous na tayo isa-isa na mamatay ng mga corrupt. Wala akong ganon. So, ang aking winis ay simpler and harder. Mas simple pero mahirap. Na sana yung katotohanan mahanap na natin about all of this. That the guilty be punished, but only after due process. At sana ang galit ay mapalitan ng katwiran. And ang mga tao sana manahimik muna. Learn how to pause. Magbasa muna ng batas. Magbasa muna ng mga dapat basahin para malaman ang nangyayari. Pag-aralan at mag-isip bago buksan ang mga bibig. Pause, read, study, and think before they even open their mouth to speak. Especially kung yung mga sasabihin naman nila ay hindi nakakadagdag sa katarungan, sa paglilinaw, at sa pagre-resolve ng mga problema. Alam mo si Catalina Cabral is a tragic figure. She's very bright. She's a very strong woman, a model woman in her heyday. Patay na siya ngayon.
Bagamat may mga ilan, even katulad ng isang senador ay nagdududa na baka yung katawan na nandun sa ilalim ng bangin, eh baka decoy lang yon. Baka hinukay lang na bangkay na kunyari siya. At siya ngayon ay nandun na. Somewhere, nagpapalit na ng mukha. Daming napapanood ng Netflix na mga ito, ano. Baka AI generated lang daw yung image. Ito'y patunay na marami sa atin ngayon ang mas malala pa ang sitwasyon. Si Cathy Cabral, tragic yung kanyang buhay at patay na siya ngayon. Tayo naman, ang napakadami sa atin, mas tragic ang buhay. Unfortunately, mga buhay pa. We remain to live a life full of rage, replacing reason. Ah, ang ingay, yun yung nagsastand in for pag-iisip. May trahedya tayo dalawa Masyado na tayo nakakapanood ng korupsyon. Kaya sobra ng ingay. Tapos ang dami nating napapanood na Netflix. Kaya ayan, kung ano na mga naiisip natin. Magpapasko. Ah, ano ngayon? 18? 19. 6 na araw na lang Pasko na. Sana panahon ito para magnilay tayo. Ano bang mahalaga sa ating puso? Hindi ko inaalis ang galit. The moment na matapos na hindi tayo nagagalit, wala nang desire to change. Pero ang galit, sana yan yung maging mitsa na maghanap tayo ng solusyon. Hindi puro na lang kuda, daldal dito, daldal doon. Mga kapwa ko profesor, mga kapwa ko analista. Diyos ko, kung ano-ano ang sinasabi. Ako nga mismo nanonood, sabi ko, Panginoon ko, bakit nasabi naman to ni ganyan, ganyan, ganyan. Alam mo, ayoko magmagaling Kaya minsan iniisip ko, how could he or she even say that? Di ba? Mga ganun, parang karapatang magsalita, pero meron din naman tayong karapatang manahimik Kasi the moment you open your mouth and you don't think what you're saying, it can even create more problems. Lalo na kami mga propesor na ang mga sinasabi namin, binabantayan ng tao, pinapaniwalaan. Di ba? Papaniwalaan ka. Mag-create ka ng diskurso na iisipin ng mga tao, tama ka. Alam ko yung lalo na mga nagkakandak ng surveys, may number sila. Yung mga nag-opinion. Trabaho namin yun Kaya lang, yung point na ako, maingat ako lagi sa ganyan I always have to consult my conscience. Will I say this or not? Sometimes there are things that I want to say, I say I'd rather not. It's just going to create problems. Nung kabataan ko, ganyan ako. Push ng push. Hindi na ako bata Ako yung mag-retire na next year, mag-65 na ako. Para sa akin, it's mas importante minsan mag-isip ka Lalo na kami na mga tinitingala na na yung mga sasabihin, maaaring magpaniwala sa mga tao. May mga fan base, may mga followers ka. Hindi ba dapat pag-isipan muna namin kung ano mga sinasabi namin? Kasi kung titingnan mo, ang daming ingay sa social media ngayon. Daming ingay. Tapos may mga tao na hanggang ngayon hindi nakaka-move on. 'Di ba? Yung papalit pa rin, i-cook, i-ukil-kil pa rin. Kung nanalo si Lenny, di mangyayari yan. Yung mga ganun-ganun, parang tigilin natin yan. Yung mga tuwan-tuwa na si Bongbong Marcos ay ang bagsak na ang rating. Oh, fine. So what's the point? Whether you like it or not, he's still president until 2028. So you can still go on and be angry and continue to
to either wallow in your schadenfreude, tama ba pronunciation ko dun? Yung ikaw ay tuntuhan na ang mga tao ay ano, yung mga bumoto kay Bibi at kay Sara, di ba, pinagtatawanan mo. Pero anong solusyon? Hindi na natin pwedeng ibalik ang nangyari sa 2022. We have to move on. We have to move forward. And we could not do that if we're just going to keep on being angry and being irrational, being noisy. Sabi ko nga, we have a right to speak, but we also have a right to be silent. Silence which is introspection. Hindi yung silence na nanahimik ka dahil inalaw mo. No, iba yun. Acquiescence yun. Sa akin, silence when you think, you reflect before you open your mouth. So ipagdasal natin na sa Pasko, sana malinawan ng mga tao, lumabas ang katotohanan, maparusahan ang mga nagkasala ayon sa proseso ng batas. At sana marunong manahimik ang mga tao dahil ang ingay na. Maraming gusto magsalita, pero walang masyadong marami ang nagbabasa at ang iba pa nga hindi na nag-iisip. Anyway, so sige, I'll see you in 2 weeks. January 5 is a Monday. January 7, tayo magkakaroon ng unang edisyon ng Usapang Politika sa New Year. Okay? Meanwhile, ako muna ay magpapahinga. Kasamahan ko ang aking pamilya at kami po ay magbabakasyon sa ibang bansa. Pinag-ipunan natin yan. At magsasaya. Kasi kahit maraming problema ang mundo, ang pinakamahalaga pa rin ay pamilya, ang pinakamahalaga pa rin ay ang alalahanin natin ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Okay? O sige, sana napagturo ko yung kaisipan, napagturo ko yung mga puso at napabago ang panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Congratulations sa Lasal! Tinalo yung UP. Pero congratulations din sa UP. At sana nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. You know, sabi ko nga kahit sinong manalo sa UAP, okay lang sa akin. Okay? So, matagal-tal tayong di magkikwentuhan. Kita tayo sa January 7. But, for now, lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal, Merry Christmas sa ating lahat. And a Happy New Year. See you in 2026. January 7. That will be a date. Bye for now.